pulis ngang Pransya, dalhin sila ngayon din. Ngunit 3 segundo lang matapos ipakita ang pasaporte ngang Pilipinas, nakagulo ang lahat sa lugar. Bakit ninyo ako inaaresto gayong isa akong Pilipino? May isang babae na bigla na lang inaresto sa isang paliparan sa Pransya kahit na ipinakita niya ang kanyang pasaporteng Pilipinas. Hindi lang iyon, habang nasa bingit siyang panganib na madeport sa ibang bansa, namutla ang mapulis sa isang tawag sa telepono. Ano nga ba ang nangyari? Halina't alamin natin. Magandang araw. Ako si Ana, tubong Latvia. Bagamat maganda ang bayan naming tanaw, ang Baltic Sea, hindi gaanong maganda ang maalaala ng aking kabataan. Tulad ng malamig na hanging umihip sa pagitan ng lumang gusaling bato, palaging may malamig na tensyon sa aming tahanan. Sa paningin ng iba, ordinaryo lang ang aming pamilya, ngunit hindi iyon ang katotohanan. Nalulong sa alak ang aking ama, at sa tuwing umuuwi siya, laging may kasamang takot. Sa tunog pa lang ng pagbukas ng pinto, kumakabog na ang dibdib ko at kailangan kong pigilin ang aking hininga kapag nakikita ko na ang kanyang anino sa madilim na pasilyo. Kapag lasing, nagiging marahas ang aking ama. Bilang isang bata, hindi ko siya maintindihan, ngunit sinikap ko pa ring mahalin siya. Sa kabilang lahat, sinisikap nga aking ina na laging maging nakangiti. Tulad ng malupit na taglamig sa Latvia, si inay ang nagsisilbing sikat ng araw sa taksibol sa gitna ng aming mahirap na katotohanan. Pagkatapos ng isang nakakapagod na araw, sa pag-uwi ko at payakap sa mga braso ni inay, tila naglalaho ang lahat ng aking alalahanin. Ang kanyang katatagan ang nagbigay sa akin ng malaking lakas. Ngunit noong ako'y 15 anyos, umuwi ako mula sa paaralan at naabutan kong umiyak si inay. Ito ang unang beses na nakita ko siyang ganon. Hindi ko pa kailanman nakitang may luhang pumatak mula sa mga mata ng aking matatag na ina, kaya't labis akong nabigla. Nanginginig ang kanyang boses nang sabihin niyang naktanan ang aking ama kasama ang isang babaeng nakilala niya sa inuman at tinangay nito ang lahat ng aming iPhone at mahahalagang gamit. Noong gabing iyon, mahigpit naming niyakap ang isa't isa habang umiyak. Nag-iwan ng malalim na sugat sa aming dalawa ang kataksilan ni Itay. At sa sandaling iyon, lalo pang tumibay ang aming ugnayan. Gayunpaman, kinabukasan, namangha ako sa bilis nga pagbangon ni inay. Gumising siya tulad ng dati, na handa nga almusal at kumilos na parang walang nangyari. Mas malaki pa sa inaasahan namin ang mautang na iniwan ni Itay at bigla kaming nalukmok sa matinding kahirapan sa pananalapi. Nagkaroon si inay ng 2 trabaho. Sa umaga, nagtatrabaho siya sa isang grocery at sa gabi, isa siyang janitor. Minsan, nakikita ko siyang nagtatrabaho ng walang tigil na ilang oras lang ang tulog sa loob ng 3 araw. Ako rin ay nag-part-time job pagkatapos ngang klase. Nahuhugas ako ngang pinggan sa isang kalapit na karinderya at tuwing Sabado at Linggo, nakbubuhat ako ngang kapaninda sa palengke. Bata pa ako nun, ngunit alam kong kailangan kong tulungan si inay. Kukalyo na ang aking makamay at gabi-gabi ay masakit ang aking likod. Ngunit hindi ako nagreklamo dahil gusto kong makapagpahinga si inay kahit sandali. Sa kabila nito, hindi hinayaan ni inay na bitiwan ko ang aking pangarap na mag-aral ng musika. Bata pa lang ako, gusto ko nang matutong tumuktok ng piano at sinuportahan niya ang pangarap kong iyon. Kahit na lalo kaming nahirap, gumawa siyang paraan para makapag-ipon at may pagpatuloy ko ang aking mga aralin sa musika. Sabi niya, panandalian lang ang aming paghihirap at hindi ko dapat isuko ang aking mga pangarap. Noong mga panahong iyon, ang pagtuktok ngang piano ang tanging paraan ko para makatakas sa realidad. Habang dumadaloy ang aking nga daliri sa mga teklado, pansamantala kong nakakalimutan ang aming nga problema. Sabi nga aking guro sa musika, may talento ako at hinikayat niya akong balang araw ay makakapasok ako sa isang kolehiyong musika. Nung high school, ginawa ko ang lahat para mapanatili ang matatas na grado. Nag-aaral ako sa paaralan sa umaga, nagtatrabaho sa hapon at kahit gabing-gabi na umuwi, nagbubuklat pa rin akong libro.
Gusto kong suklian ang sakripisyo ni inay at makapasok sa isang magandang universidad para makaroon kami ng mas magandang kinabukasan. Ngunit hindi bumuti ang aming sitwasyon sa pananalapi, patuloy na lumalaki ang interes ng utang na iniwan ni Itay at lalong humihina ang kalusugan ni inay. Nang makapagtapos akong high school at malapit nang pumasok sa kolehiyo, gumawa akong isang malaking desisyon. Pansamantala kong isinantabi ang pangarap kong mag-aral sa kolehiyong musika at nahanap ngang mas praktikal na solusyon. Naramdaman ko na kahit gaano pa ako magsumikap sa Latvia, hindi sapat ang kikitain ko para mabayaran ang utang ni Itay at mabigyan si inay ng komportableng buhay. Higit sa lahat, nag-alala ako sa kanyang kalusugan. Kung magpapatuloy ang sitwasyon, tiyak na bibigay ang kanyang katawan dahil sa sobrang pagod. Noon ko narinig ang tungkol sa pag-recruit ng mga dayuhang manggagawa sa Pilipinas. Ayon sa aking kaibigang si Katrina, mas mataas daw ang sahod sa Pilipinas kaysa sa Latvia at may pagkakataon ding matuto ang wika. Bukod pa rito, may libreng tirahan at pagkain, kaya malaki ang matitipid sa gastusin. Noong una, nag-alangan ako dahil napakalayong bansa nito, ngunit unti-unti kong naramdaman na ito na ang tanging paraan para mailigtas ang aming pamilya. Nang sabihin ko kay inay ang aking plano, tumutol siya noong una. Siguro ay masakit para sa kanya na isiping maghihirap ang kanyang anak sa isang malayong bansa. Ngunit mahinahon kong ipinaliwanag ang aming sitwasyon sa Latvia at kung paano makakapabago sa aming buhay ang oportunidad sa Pilipinas. Pagkatapos ng ilang araw na pag-usap, sa huli ay iginalang ni inay ang aking desisyon. Hindi iyon paksuko, kundi pagtitiwala sa akin. Pinangako ko sa kanyang magiging maayos ako at hinatid niya ako sa airport. Napakasakit ng aming pahihiwalay sa airport. Mabigat sa loob kong iwan si inay, ngunit naniniwala akong tama ang desisyong ito para sa mas magandang buhay balang araw. Sa eroplano patungong Pilipinas, habang tinitignan ko ang mga ulap sa labas ng bintana, naramdaman ko ang pinahalong kaba at pag-asa. Ang pagpasok sa isang bansang hindi ko kilala, na may ibang-ibang kultura, ay isang malaking pakikipagsapalaran. Ngunit handa akong harapin ang anumang pagsubok kung sa pamamagitan nito ay makakaroon kami ni inay ng mas magandang kinabukasan. Pagdating ko sa Pilipinas, lahat ay bago sa aking paningin. Nakakalula ang laking Ninoy Aquino International Airport at hindi ko maintindihan ang wikang Filipino na naririnig ko sa paligid. Ang wika, pagkain at kultura ay lubos na naiba. Na-assign ako sa isang pabrika sa Cavite na gumagawa ng mapiyesang electronic products. Maliit at luma ang dormitoryo, ngunit malinis ito at mabait ang aking kasama sa kwarto na si Jen, isang Pilipina. Napakabigat ngang maunang buwan. Kailangan kong magtrabaho ng nakatayo ngang higit sa 10 oras bawat araw at madalas magkaroon ng hindi pagkakaunawaan dahil sa hirap sa komunikasyon. Naranasan ko ang matinding homesickness at gabi-gabi akong umiyak sa pangungulila kay inay. Lalo na't naging hadlang ang wika. May mga araw na nagtatago ako sa chair para umiyak. Ngunit sa tuwing naisip kong sumuko, naaalala ko ang mukha ni inay. At kapag naisip kong ang prang ipinapadala ko ay makakatulong sa kanya para gumaan ang buhay, muli akong nakakaroon ng lakas ng loob. Nagtiis ako at nagsimulang mag-aral ng Filipino. Sa makasamahan kong Pilipino sa pabrika, natuto ako ng masimpleng salita at nag-aral ako mag-isa gamit ang isang app sa cellphone. Sa umaga, nagtatrabaho ako sa pabrika at sa gabi, dumadalo ako sa isang language school. Malayo at mahirap ang biyahe papunta sa eskwelahan, ngunit ang saya ng pagkatuto ng wika ay nagpapalimot sa aking pagod. Tuwing weekend, nagtatrabaho rin ako sa isang kalapit na coffee shop. Doon, nakakapag-ensayo ako ng praktikal na Filipino sa pakikipag-usap sa mga customer. Mahirap, ngunit ang katotohanang nakakapagpadala ako ng prakay inay buwan-buwan ay nagbibigay sa akin ng malaking lakas. Nang matanggap ko ang aking unang sahod, nanginginig ang mga kamay ko habang nag-apply para sa international remittance. At noong gabing iyon, nakausap ko si inay sa telepono at nalaman kong nabayaran na niya ang bahagi ng aming utang at nakabili ng gamot. Labis akong ipinagmalaki.
Laging sinasabi ni inay na maliit na bahagi lang perang pinapadala ko ang kanyang ginagastos at itinatabi niya ang natitira para sa aking pagbabalik. Ngunit gusto kong gastusin niya ito ng walang pag-aalala. Nang maging estable na ang buhay ko sa Pilipinas, sinimulan kong seryosohing isipin ang aking kinabukasan dito. Humanga ako sa init ng pakikitungo nga tao, sa kanilang katatagan, at sa diwang komunidad. Naramdaman ko na mas maraming oportunidad dito kaysa sa pagbabalik sa Latvia. Ang maugnayang nabuo ko at mga karanasang natutunan ko rito ay naging mahalagang yaman sa akin. At nagdesisyon akong maging isang mamamayang Pilipino. Dito ko natakpuan ang isang bagong buhay. At ngayon, pakiramdam ko ay tahanan ko na talaga ito. Naging komplikado at mahigpit ang proseso ng naturalisasyon. Kailangan kong mahandaeng napakaraming dokumento, kumuhang mataas na marka sa pagsusulit sa wikang Filipino at patunayan ang aking kaalaman sa kasaysayan at kultura ng Pilipinas. Hindi naging madali ang paghahanda sa pagsusulit, ngunit inilaan ko ang lahat ng aking oras sa pag-aral. Pagkatapos ng trabaho, pumupunta ako sa library at nag-aaral hanggang gabi at tuwing weekend, bumibisita ako sa mga museo tulad ng National Museum at sa Intramuros para mas palalimin ang aking pangunawa. Para maging mamamayan ng bansang minahal ko, handa akong gawin ang lahat at nang sa wakas ay pumasa ako sa pagsusulit, hindi may paliwanag ang aking kaligayahan. Noong araw na matanggap ko ang aking naturalization certificate, napayak ako sa tanggapan ng Bureau of Immigration. Higit pa ito sa pagbabago NH nasyonalidad. Ang lahat ng aking pagsisikap sa loob ng 7 taon, lahat ng pahihirap na dinanas ko, at lahat ng pagsubok na nalampasan ko ay nakbunga sa sandaling iyon. Nang una kong hawakan ang aking pasaporteng Pilipinas, naramdaman ko ang pagmamalaki na ako ngayon ay isang tunay na Pilipino. At pagkatapos ngang 7 taon ng pagsisikap, sa wakas ay nabayaran ko ang lahat ng utang na iniwan ni Itay. Nang matapos ko ang huling bayad at matanggap ang kumpirmasyon mula sa bangko na bayad na ang lahat, napuno ako ang matinding emosyon. Noong gabing iyon, habang kausap ko si inay sa telepono, sabay kaming umiyak. Sabi niya sa akin, "Ipinagmamalaki kita, anak. Salamat sa pagiging matatak na sandigan ko." At ilang sandali pa, sa aming pag-usap, may nalaman akong isang bagay. Ang pangarap pala ni inay sa buong buhay niya ay ang makapaglakbay sa Pransya. Bata pa lang daw siya. Pangarap na niyang makita ang Eiffel Tower at ang Louvre Museum sa Paris. Ngunit dahil sa hirap ng buhay, unti-unting lumayo ang pangarap na iyon at nanatili na lang itong isang pangarap. Nang marinig ko iyon, nagdesisyon ako, ireregalo ko sa kanya ang pangarap na iyon. Ngayong bayad na ang lahat ng utang, sinimulan naming planuhin ang aming paglalakbay sa Pransya. Mula sa pag-apply ng visa, pag-book ng flight, hanggang sa pag-reserve ng hotel, ako ang gumawa ng lahat. Nang sabihin ko kay inay ang plano, hindi siya makapaniwala nung una. Sabi niya, hindi na kailangan at sapat na raw na maginhawa na ang aming buhay, ngunit naging matigas ako. Sinabi kong ito ay regalo ko sa kanya at gusto kong tuparin namin ang pangarap na iyon ng makasama. Habang naghahanda kami sa aming biyahe, gabi-gabi akong natutulog na punong pananabik. Habang iniisip ko ang aming paglalakbay, naramdaman kong lahat ng paghihirap ko ay para sa sandaling ito. Napupuno ang aking puso sa pag-iisip na makikita kong masaya si inay habang tinitingnan ang Eiffel Tower at namamangha sa Louvre Museum. Isang linggo bago ang aming pag-alis, lumipat ako papuntang Latvia. Kakaiba ang pakiramdam na muling matapakan ang lupang sinilangan pagkatapos ng 3 taon. Marami nang nagbago, ngunit ang mainit na yakap ni inay ay pareho pa rin. Nang makita niya ako, napayak siya at hindi ko na rin napigilan ang aking mga luha. Sa sandaling iyon, naramdaman kong hindi nasayang ang lahat ng aking pagsisikap. Nung gabi bago ang aming biyahe, sabay kaming nahanda ng hapunan ni inay habang nagluluto kami ng tradisyonal na pagkain ng Latvia, nakwentuhan kami tungkol sa nakaraan.
Sabi ni inay, nung sinabi kong pupunta ako sa Pilipinas, labis siyang nag-alala. Ngunit ngayon, mukhang iyon ang naging pinakamagandang desisyon sa aming buhay. Habang naririnig ko ang mga salitang iyon, muli kong naramdaman na tama ang aking naging desisyon. Ang paglampas sa lahat ng pagsubok ang nagdala sa amin sa kaligayahang ito ngayon. Sabik ako sa aming paglalakbay kinabukasan, ngunit mas mahalaga ang sandaling ito kasama si inay. Kinabukasan, dala ang aming mga maleta, pumunta kami sa airport. Nakikita ko sa mga mata ni inay ang pananabik at pag-asa, at masaya ako habang pinagmamasdan siya. Sumakay kami sa eroplano at ilang sandali pa, natanaw ko na mula sa bintana ang tanawin ng Pransya. Hindi may paliwanag ang kilig na naramdaman ko. Mahigpit na hinawakan ni inay ang aking kamay, nakniningning ang kanyang nga mata at napuno rin ng gala ang aking puso. Nang lumapag ang eroplano sa Charles de Gaulle International Airport, naramdaman kong magsisimula na ang aming pinapangarap na paglalakbay. Isa-isang nagsibabaan ang mapasahero at kami rin ay masayang inayos ang aming magagamit at nagtungo sa labasan. Walang tigil sa pahanga si inay habang tinitingnan ang paligid. Masaya ako habang pinagmamasdan siya. Iniisip ko kung gaano karaming oras at pagsisikap ang inilaan ko para sa biyaheng ito. At ang katotohanang nagdulot ito ang ganitong kaligayahan kay inay ay nakpainit sa aking puso. Pagpasok namin sa Lubeng Airport, isang malawak at modernong espasyo ang sumalubong sa amin. Kailangan na lang naming dumaan sa immigration at magsisimula na ang aming paglalakbay. Pumila kami ni inay at nahintay. Walang tigil sa pakukwento si inay tungkol sa aming plano at para sa akin, bawat sandali ay espesyal. Sa wakas, kami na ang susunod. Buong kumpiyansa kong inabot ang aming nga pasaporte at kinakailangang dokumento. Dahil pasaporte ito, kung Pilipinas, inisip kong walang magiging problema. Ngunit ang immigration officer na walang emosyon ay tiningnan ang aming madokumento at biglang tumawag sa kanyang radyo. Naramdaman kong may mali, ngunit inisip kong baka bahagi lang itong proseso. Ilang sandali pa, 2 pulis ng airport ang dumating. Walang anumang paliwanag. Sinabihan nila kaming sumama. Naktaka ako, ngunit inisip kong baka may kailangan lang na dagdag na kumpirmasyon, kaya't sumunod ako. Mahigpit na hinawakan ni inay ang aking kamay na may bahid ng pag-aalala at sinabi ko sa kanya na ayos lang ang lahat. Dinala kami sa isang maliit na kwarto sa isang sulok ng airport. Nang isara ang pinto, biglang nakbago ang kapaligiran. Isang pulis ang malamig na nagsabing tinanggihan ang aming pagpasok. Nabigla ako. Paanong nangyari iyon? Hindi ko maintindihan kung ano ang problema. Sinubukan kong makipag-usap ng mahinahon, ngunit lalo lang sumeryoso ang muhang pulis. Tahimik siyang nagsimulang mag-asikasong mapapeles. Tinitingnan ako ni inay na may pag-alala. Hindi naman ito inaasahan. Ilang minuto pa, pumasok ang isa pang pulis at muling sinuri ang aming mapasaporte. Punong pagdududa ang kanyang tingin at unti-unti akong kinabahan. Sinubukan ni inay na intindihin ang sitwasyon sa kanyang pira-pirasong Pranses, ngunit hindi sila sumasagot. Muli akong huminging paliwanag. Sa pagkakataong ito, sinubukan kong magsalita sa Ingles. Sa wakas, nagsalita ang isang pulis at sinabing may pagdududa sa aming pagkatao. Sabi niya, baka pineke namin ang pasaporteng Pilipinas at marami raw ang sumusubok na pumasok sa ganitong paraan at tinitignan nila kami bilang posibleng marefugi. Nang marinig ko iyon, tuluyan akong natulala. Ipinaliwanag kong ako ay isang mamamayang Pilipino at malalaman nila iyon kung ay verify nila ang aking pasaporte, ngunit patuloy pa rin ang kanilang pagdududa. Para sa kanila, hindi kapanipaniwala na ang isang taga-Latvia ay makakaroon ngang nasyonalidad na Pilipino. Mariing sinabi ngang pulis na hindi na kayang tumanggap ngang Pransya nga refugi at marami ang gumagawa ng ganitong paraan. Lubos akong nabigla sa kanyang masinabi. Hindi kami ma-refugee at naglakbay kami sa legal na paraan, ngunit hindi ko maintindihan kung bakit ganito ang aming trato. Hindi lubos na naintindihan ni inay ang sitwasyon at nababahala siya. Sinubukan kong ipaliwanag sa kanya ng mahinahon,
Ngunit sa totoo lang, ako mismo ay nalilito. Hindi ako makapaniwala na ang lahat ng aming pinahandaan ay nasa bingit ng pagkawala. Sinimulan ng mapulis na inspeksyonin ang aming mga bagahe. Isa-isa nilang inilabas at sinuri ang lahat na para kaming mga kriminal. Sa proseso, nahulog sa sahig ang isa sa mga mahalagang alaala ni inay, ngunit nagpatuloy lang sila sa pag-inspeksyon ng walang anumang paumanhin. Naramdaman ko ang galit, ngunit nagtimpi ako para hindi lumala ang sitwasyon. Ilang oras ang lumipas at nakakulong pa rin kami sa maliit na kwartong iyon. Ang espasyong walang bintana ay lalong naging nakakasakal at bakas na sa mukha ni inay ang pagod. Naawa ako sa kanya. Ang biyaheng ito ay para sana magdulot ng kaligayahan, ngunit nagdulot pa itong ganitong pagdurusa. Bilang huling pag-asa, humiling akong makatawag sa Embahada ng Pilipinas. Bilang isang mamamayang Pilipino, may karapatan akong humingi ng tulong sa embahada at naniniwala akong malulutas nila ang sitwasyon. Tila natatawa ang pulis, ngunit pinayagan din niya ako. Dinala ako sa isang pampublikong telepono, ngunit binabantayan pa rin ako. Nanginginig kong pinindot ang mga numero at sa kabutihang palad, isang staff na nagsasalita ng Filipino ang sumagot. Sinubukan kong ipaliwanag ang sitwasyon ng mahinahon at huminging tulong. Nakinig ang staff ng embahada at nangakong pupunta sila sa lalong madaling panahon. Sinabi niyang kailangan naming maghintay habang nakikipag-ugnayan sila sa mga autoridad ng airport. Sandali akong nakahinga ng maluwag, ngunit hindi pa rin nawala ang aking kaba. Habang pabalik, nakita ko ang ibang mataong nakakulong sa ibang kwarto. Karamihan sa kanila ay tila mga refugee applicant, nakaupo na may pagod na ekspresyon. Naramdaman ko ang malalim na awa para sa kanila. Kami ay narito para sa ilang araw na bakasyon lamang, ngunit sila ay nagtitiis sa lahat ng ito para mabuhay. Pagbalik ko sa kwarto, ipinaliwanag ko ang sitwasyon kay inay. Tila medyo gumaan ang kanyang loob sa sinabi kong tutulong ang embahada, ngunit puno pa rin ng pag-alala ang kanyang mga mata. Hinawakan ko ang kanyang kamay at sinabing magiging maayos ang lahat, ngunit sa totoo lang, hindi rin ako sigurado. Patuloy na lumipas ang oras at kinailangan naming magpalipas gabi sa maliit na kwartong iyon. Halos imposible matulog sa matigas na upuan, ngunit dahil sa pagod, nakapikit sandali si inay. Habang pinagmamasdan ko siya, ipinangako ko sa aking sarili na kailangan kong malutas ang sitwasyong ito. Ngunit ang pag-asang iyon ay hindi nagtagal. Nakakulong pa rin kami sa interrogation room at patuloy na lumilipas ang oras. Isang pagpapahirap ang manatili sa isang masikip na kwartong walang bintana. Hindi maitago ni inay ang kanyang kaba at ako rin ay hirap na pigilan ang aking sariling pagkabalisa. Nanginginig sa takot si inay. Hindi namin inaasahan na ganito magsisimula ang pinapangarap niyang paglalakbay sa Pransya. Habang hawak ko ang kanyang nanginginig na kamay, sinikap kong manatiling kalmado. Ngunit sa loob ko, kumukulo ang galit at desperasyon. Ipinahayag ng isang pulis na kung hindi makukumpirma ang aming pagkakakilanlan sa loob ng ilang oras, agad kaming ide-deport sa isang third country. Nang marinig ko iyon, lalong humigpit ang kapit ni inay sa akin at hindi ko maitago ang aking pagkagulat. Ang ibig sabihin ng third country ay ipapadala kami sa isang lugar na hindi namin gusto, kundi sa kung saan nila nais. Nagprotesta ako na kami ay mga lehitimong turista at walang dahilan para tratuhin kami ng ganito. Ngunit nanatiling kalmado ang mga pulis at itinuring kaming mga nagtatangkang maging ilegal na imigrante. Habang lumilipas ang oras, lalong naging desperado ang sitwasyon. May balitang darating ang isang kinatawan mula sa embahada, ngunit wala pa ring nangyayari. Muli akong humiling na makatawag sa embahada, ngunit sinabi ng pulis na nakatawag na ako at hindi na pwede. At sinabi pa niya na kung aamin na kami ngayon, bibigyan pa kami ng konsiderasyon. Ang masalitang pulis ay parang sinasabi na kami ay nagsisinungaling na. Hindi ako makapaniwala na ito ay totoong nangyayari. Ako na nagkaroon ng matagumpay na buhay at kinilala sa Pilipinas ay itinuturing na isang kriminal dito dahil lang sa isang pirasong papel.
Muli kong idiniin na may darating mula sa Embahadang Pilipinas at sila ang makukumpirmang ang aming pagkatao. Ngunit ngumisilang ang pulis at sinabing, kung talagang Pilipino ka, dapat kanina pa dumating ang embahada. Ang masalitang iyon ay nagdulot sa akin ng malaking sakit. Hindi lang ang pagdududa na hindi ako Pilipino, kundi parang tinatanggihan ang aking buong pagkatao. Ipinanganak ako sa Latvia, ngunit nagsimula ako ng bagong buhay sa Pilipinas at doon nakuha ang aking pagkamamayan, ang aking nasyonalidad ay Pilipino. Nabahala si inay. Sa huli, sinabi niyang mas mabuti pang bumalik na lang kami sa Latvia. Ang paglalakbay sa Pransya ay maaari namang gawin sa ibang pagkakataon. Ang mahalaga ay makawi kami ng ligtas. Lubos kong naiintindihan ang kanyang punto, ngunit hindi ako madaling sumuko. Iniisip ko kung gaano karaming paghahanda at pag-asa ang inilaan namin para sa biyaheng ito, kung gaano ako nagsikap para maibigay ang regalong ito kay inay. Pagod at hindi komportable si inay sa kanyang pagkakaupo at habang tinitiknan ko siya, naramdaman ko ang malalim na pagkakasala. Kahit hindi ko kasalanan ang sitwasyon, masakit isipin na nailagay ko si inay sa ganitong pagdurusa. Ngunit ilang sandali pa, pumasok sa interrogation room ang isang kinatawan mula sa embahada. Nagpakilala siya sa Filipino bilang si G. Santos. Kinumpirma niya ang aking pagkakakilanlan at sinabing nakikipag-usap na siya sa mga autoridad ng Pransya. Nang marinig ko ang kanyang masalita, sa wakas ay nakahinga ako ng maluwag. Seryoso pa rin ang mga opisyal ng Pransya, ngunit kahit paano, handa na silang pakinggan ang aming panig. Kinausap ni G. Santos ang mga autoridad at ipinaliwanag na malulutas din ang lahat. Ilang sandali pa, sinabi ngang isang opisyal ng Pransya, paumanhin ngang ana maari na kayong pumasok sa Pransya. Tila nagbigayng pag-asa ang mga salitang iyon, ngunit ang pag-asang iyon ay biglang naglaho. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang iba pang mga pulis. Mas mabagsik ang kanilang mga mukha kaysa dati. Biglang lumamig ang kapaligiran. Lumapit ang isang pulis sa opisyal ngang Pransya at may ibinulong. Nanigas ang mukha ngang opisyal at yumuko siya kay G. Santos at hiniling na umalis sandali. Lumabas silang dalawa at kinakabahan ko silang tiningnan. May kutob akong may mali. Ilang minuto pa, pumasok muli ang opisyal ngang Pransya. Ganap nang nakbago ang kanyang ekspresyon. Humihingi siyang paumanhin at sinabing may bagong impormasyon at hindi pa rin aprobado ang aming pagpasok. At idinagdag niya na napagdesisyonan na ang aming deportasyon sa isang third country. Nang marinig ko iyon, tila huminto ang tibok ng aking puso. Kanina lang parang malulutas na ang lahat, ngunit biglang nabaliktad ang sitwasyon. Hindi may tago ni G. Santos ang kanyang pagkalito. Tinanong niya ang opisyal kung ano ang nangyari, ngunit paulit-ulit lang niyang sinabi na desisyon iyon nang nakatataas. Tiningnan ko si inay at naisip kong ito na ba talaga ang katapusan. Lumapit ang mga pulis at sinimulan kaming gapusin ni inay. Nanigas ang aking katawan sa gulat. Isa itong bangungot. Hindi ko maintindihan kung paano ito nangyayari. Patuloy na nagprotesta si G. Santos, ngunit binalewala siyang mapulis. Hindi pa sila nakuntento sa pagapos, pinosasan pa kami. Hindi ako kriminal, ngunit kailangan kong danasin ang ganitong trato. Nanginginig sa takot si inay at nagsimulang umiyak. Nanginginig ang kanyang boses habang sumisigaw na ibalik na lang siya sa Latvia, ngunit nanatiling kalmado ang mapulis. Habang naglalakad kami sa tahimik na pasilyong airport, pakiramdam ko ay manhid ang lahat ng aking pandama. Naramdaman ko ang tingin ng matao, ngunit wala na akong pakialam. Naisip ko kung pinabayaan na ba ako ngang Pilipinas, at binalot ako ngang pagsisisi at kawalan ng magawa dahil hindi ko naprotektahan si inay. Ngunit ilang minuto pa, biglang huminto ang pulis na gumagabay sa amin, nakatutok siya sa boses na nakmumula sa kanyang radyo at namutla ang kanyang muha. Bago pa ako makapagtanong, bigla niyang tinanggal ang magapos sa amin. Nanginginig akong nagtanong, anong nangyayari? Ngunit hindi siya sumagot at dinala kami pabalik sa opisina. Dun, mas maraming tao ang naktipon at ganap nang nagbago ang kapaligiran. Nokto ko ako kung ano ang nangyari.
Pagpasok namin sa opisina, nakita ko agad ang isang pamilyar na mukha, si G. Santos mula sa Embahada ng Pilipinas. Ngayon, may kasama siyang mas maraming tao. Ang isa sa kanila ay tila isang konsul na namamahala sa proteksyon ng mamamayang Pilipino sa ibang bansa. At ang isa pa ay isang mataas na opisyal ng Pransya na nakasuot ng suit. Lumapit sa akin si G. Santos at magalang na yumuko. Humingi siyang paumanhin at ipinaliwanag na napakarami raw kasing kasong pekeng pasaporteng Pilipinas kamakailan at napakamalan kami sa ibang kaso. At sinabi niyang naayos na ang lahat kaya't huwag na kaming mag-alala. Medyo nalilito pa rin ako, ngunit naramdaman kong papabuti na ang sitwasyon. Habang kinakausap ngang konsul ang opisyal ng Pransya, ipinaliwanag sa akin ni G. Santos ang sitwasyon. Ayon sa kanya, nung una kaming tumawag, sinimulan na nilang asikasuhin, ngunit may maling impormasyong dumating mula sa ibang source kaya nakaproblema. Ngunit ngayon, naayos na ang lahat at ginagarantiya ng Embahada ng Pilipinas ang aking pagkatao. Ngunit tila may alinlangan pa rin ang mga pulis habang tinitingnan si inay. Puno pa rin ngang pagdududa ang kanilang mga mata, lalo na kay inay. Sa gitna nito, isang pulis ang nagtanong sa staff ng embahada, hindi naman siya Pilipino, hindi ba? Halata ang pagdududa sa kanyang boses. Kinabahan si inay at tiningnan ako, lalo kong hinikpitan ang hawak sa kanyang kamay. Agad na tumutol si G. Santos. Ipinaliwanag niyang si inay ay direktang kapamilya ko, isang mamamayang Pilipino, at may karapatan din siyang protektahan. Ang kanyang masalita ay hindi lang simpleng paliwanag, kundi isang pahayag na may bigat ng diplomatikong presyon. Sa sandaling iyon, muli kong napagtanto kung gaano kahalaga ang aking pagiging Pilipino. Kung nanatili akong taga-Latvia, sino kaya ang magpoprotekta sa akin sa ganitong sitwasyon? Ang pagkakaroon ng malakas na suporta mula sa embahada ay isang malaking tulong. Naktinginan ang mga pulis, at pagkatapos kausapin ang kanilang superior sa telepono, gumawa silang desisyon. Halata ang kanilang pagkadismaya, ngunit alam nilang hindi na sila maaring tumutol. Inutusan ng hepeng ng pulisya na tanggalin ang maposas, at agad silang kumilos. Umalingaw-ngaw sa buong kwarto ang tunong ng pagtanggal ng posas, para itong tunong ng kampana na nagpapahayag ng kalayaan. Huminga ako ng malalim, at doon ko lang napansin kung gaano ako katagal na nagpipigil ng hininga. Nang mawala ang tensyon sa aking katawan, bumuhos ang lahat ng takot at pagkabalisa. Natanggalan na rin ng posa si inay, at agad siyang tumakbo sa akin at mahigpit akong niyakap. Naluha si inay habang tinitingnan ako. Dahil sayo, nalutas ang lahat ng ito, sabi niya, nanginginig ang boses ngunit puno ng ginhawa at pagmamalaki. Sa sandaling iyon, tila unang beses na napaktanto ni inay, ang pagkuha ko nga, pagkamamayang Pilipino ay hindi lang pagbabago sa papel, kundi isang tunay na malakas na kapangyarihan na kayang magbigayng proteksyon. Ang lahat ng hirap sa Latvia, ang matinding pagsisikap sa Pilipinas, at ang lahat ng pagsubok sa proseso ng naturalisasyon ay nakaroon ng kahulugan sa sandaling iyon. Ganap nang nakbago ang pakikitungo nga pulis sa amin. Nawala ang kanilang malamig at mapagdudang tingin at napalitan itong ekspresyong may halong hiya at pakalito. Paulit-ulit silang humingi ngang paumanhin, ngunit sa loob-loob ko, hindi ko sila madaling mapatawad. Ngunit ang mahalaga ngayon ay ang aming paglalakbay, kaya't ayaw ko ng gulo. Lumapit sa amin si G. Santos at ipinaalam na ganap ng naayos ang sitwasyon. Sinabi niyang nalutas na ang lahat ng problema at nangako ang gobyerno ng Pransya ng opisyal na paumanhin at garantiya, kaya't maari na kaming magpatuloy sa aming bakasyon ng walang alalahanin. Bago kami umalis sa airport, binigyan ako ni G. Santos ng kanyang calling card at sinabing tawagan ko siya anumang oras kung makaproblema kami. Idinagdag pa niyang available siya 24/7. Labis akong nagpasalamat sa kanyang taos-pusong pag-aalala. Ang katotohanang may ganitong sistema, nege proteksyon ay nagparamdam sa akin na magiging mas ligtas ang aming paglalakbay. Sa wakas, nang makalabas kami sa gusaling nga airport, sinalubong kami ng malamig na hangin ng Paris. Maaliwalas ang langit at maningning ang sikat ng araw. Huminga ng malalim si inay at tumingin sa paligid.
May bakas pa rin ng pag-aalala sa kanyang nga mata. Ngunit ngayon, mayroon na ring pananabik. Kung nagustuhan ninyo ang kwento ngayon, mangyaring mag-iwan ng komento at huwag kalimutang mag-subscribe at I like and channel. Maraming salamat po.